Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi gumamit ang armament haki si Shanks noong sinalakay si Luffy ng Sea King, nang sa gayon ay maiwasan ang pagkaputol ng kanyang braso. Katulad nga ng Devil Fruit, malaki din ang naitulong ng haki sa mga characters ng One Piece, at hindi lahat ng karakter ng One Piece ay nagtataglay nito. Kadalasan may mga Devil Fruit user ang nagtataglay ng haki, pero meron ding iba na sa haki na lang nila dinidepende ang lahat. Dahil maaaring kaya sila hindi gumagamit ng Devil Fruit ay dahil maaapektuhan nito ang kanilang natural na kapangyarihan. Ang haki ay maaaring taglayin ng lahat, ngunit iilang tao lamang ang nagagawa ngang ma-awaken ang ability nito. Kinakailangan ng intense training para nga ma-awaken ito. Mahirap ma-master ang haki. Ayon kay Relay, hindi sapat ang 2 taon para nga matutunan ang basic ng haki. Mayroong unique capability ang haki to reverse o nullify ang effect ng Devil Fruit power. Ngunit upang magawa ito, sinasabing dapat ang user nito ay nagtataglay ng very powerful level ng haki. Sinasabing ang application na ito ng haki ay makikita sa mga taong ang bounties are well above sa 1 billion berries. Ngunit di ko lang sure kung meron itong limitasyon sa pag-counter ng Devil Fruit ability, since it is possible na ang strong haki cannot nullify yung ibang certain Devil Fruit abilities. So kung mapapansin, malakas na ang taong mayroong isang haki, ngunit may mga tao talagang pinagpala kung saan ay nagagawa nga nilang ma-improve ang abilities ng kanilang haki. May mga taong ang nagtataglay ng lahat ng uri ng haki. Yun nga lang, talagang kinakailangan nga ng more hard work. So sinasabing ang kauna-unahang gumamit nga daw ng haki sa series ay si Shanks, kung saan ito ay noong kinalaban niya ang Sea King upang nga mailigtas si Luffy. So since napag-usapan na nga natin ang pangyayaring ito, marami nga sa atin ang nagtatanong kung bakit nga hindi gumamit noong araw na yun si Shanks ng armament haki o yung Busoshoku haki, kung saan ay gamit sana ito ay maiiwasan sana ang pagkaputol ng kanyang braso, dahil 'di ba ang Busoshoku haki ay form ng haki na binibigyan siya ng kakayahan para magamit ang kanyang spiritual energy upang nga makakreate ng parang invisible armor. So dahil dito, pag ginamit niya ito, maaring may chance na hindi maputol ang kanyang braso. Since sinasabi naman na si Shanks ay mayroong great mastery over Busoshoku haki. Pero bakit kaya during that time, noong iniligtas niya si Luffy ay naputol ang kanyang braso? Kaya naman, sa video ito, pag-uusapan natin yan. So may ilang One Piece fans ang nagsasabi na kaya nga daw hindi gumamit ng armament haki si Shanks noong iniligtas niya si Luffy ay dahil sa gusto nga nitong ipakita ni Shanks kay Luffy ang pagiging isang pirata, ang tunay na katangian ng pagiging isang pirata, kung saan ipinakita ni Shanks na ang isang pirata ay marunong magsakripisyo ng kanyang sarili para sa pagpoprotekta sa taong nakapaligid sa kanya, especially nga ay ang kanyang mga crew. Ipinakita lamang ni Shanks ang attitude ng pagiging pirata na tinataglay ng former captain na si Goldie Roger. Magiging effective ito kasi 'di ba nga idolo nga ni Luffy si Shanks. Dagdag pa dyan, sinasabing ginawa ito ni Shanks upang ang tahaking landas ni Luffy ay ang tamang landas kahit na siya ay isang pirata. Ipinakita lamang niya ang tunay na kahulugan ng pirata o ang pagiging isang pirate captain na gustong-gusto din noon ni Luffy, kung saan ipinakita
ipinakita niya dito na kung gusto mong protektahan ang crew mo o ang kasamahan mo, dapat ay handa ka ding isugal ang buhay mo or ang sarili mo para sa kanila. Maaring ito rin ang isa sa naging rason kung bakit si Luffy ay handa nga niyang protektahan or handa nga niyang gawin ang lahat para sa kanyang mga kasamahan, kung saan ay handa niyang kalabanin ang buong mundo, maprotektahan lamang maski ang nag-iisa niyang crew, kahit pa na maging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Ang ugaling ito ni Luffy ay maaaring nakuha niya or inugali niya mula noong iniligtas nga siya ni Shanks, kung saan ay naputulan nga ito ng braso. So yan nga ang sa tingin ng ibang mga One Piece fans, pero sa kabila nito, meron din naman nagsasabi na maaaring dahil noong time na yon ay hindi pa nga ganon gamay ni Shanks ang paggamit nga ng Busoshoku Haki, kaya naman hindi niya agad-agad nagamit ito laban sa Seeking. So yan nga ang opinion ng ibang One Piece fans. So ano, agree ba kayo dyan? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. Then samahan nyo na rin ng inyong kasagutan or inyong opinion na maaaring ang kasagutan patungkol dito sa usaping ito. Nang sa gayon ay magkaroon tayo or makapag-share tayo ng sarili-sarili nating idea. Pero kung ako ang tatanungin guys, sa opinion ko lang hindi ko sinasabi na ito talaga ang dahilan kung bakit ganito. Feel free to disagree sa kung ano man ang maririnig nyo mula sa akin. Agree din naman ako guys doon sa sinasabing ipinakita lamang ni Shanks ang tunay na dapat maging attitude ng isang pirate captain o ng isang kahit ordinaryong pirata. Pero sa tingin ko, ito ay isa lamang sa naging good effect ng pangyayaring ito kay Luffy, at hindi talaga ito ang tunay na reason kung bakit hindi gumamit ng Busoshoku Haki si Shanks, dahil maaring ito ay dahil sa oras. Kung ang pag-uusapan lang ay ang lakas, talagang malakas si Shanks, kung saan kapag kinalaban niya or nilabanan niya ang Seeking, kayang-kaya nga nitong pagpira-pirasuhin. Pero sa sitwasyong ito, hindi na ito kayang i-handle ni Shanks kasi noong nakita niya si Luffy ay malapit na ito sa Seeking. So ibig sabihin ay segundo na lamang ay malalapitan na si Luffy ng Seeking. Kaya naman dahil dito, meron na lamang ilang segundo si Shanks upang mag-isip ng dapat gawin. Meron siyang dalawang choice, ang patayin ang Seeking or ang iligtas itong si Luffy. Kung ang pipiliin niya ay ang patayin ang Seeking, magiging madali lamang sa kanya ito kung tutuusin. Pero kinakailangan ng oras para mangyari ito. Pero pag ginawa niya ito, merong possibility na mamatay si Luffy. Maaari siyang malunod or tuluyan ngang malamon ng Seeking. Meaning, pag pinatay niya ang Seeking, maaaring mamatay din si Luffy. Kaya naman mas pinili muna niya na iligtas si Luffy, at ang pagliligtas niya na ito kay Luffy na sana ay kakainin ng Seeking, braso na lang ni Shanks ang nagawa ngang kagatin o sakmalin imbis na ang batang Luffy. At matapos ngang magawa ngang hawakan ni Shanks si Luffy, dito na nga yung time na napaalis niya na yung Seeking gamit ang Conqueror's Haki. Meaning, kahit gustuhin mang gumamit ni Shanks ng Armament Haki ay hindi na kaya dahil limitado lamang ang oras niya para iligtas itong si Luffy. Kahit na ang isang Shanks na napakalakas ay kinakailangan din naman ng oras. Makikitang talagang nagmamadali si Shanks sa pagligtas kay Luffy dahil wala siyang suot na sombrero or yung straw hat. Hindi rin niya dala-dala yung kanyang espada. Meaning, sa sobrang pagmamadali niya, di na niya naisip na isuot o dalhin ang mga ito dahil ang nasa isip niya ay ang mailigtas lamang ng 100% si Luffy kahit buhay pa niya ang kapalit. So dahil dito na papasok yung good effect nito. Dahil sa ginawang ito ni Shanks, naipakita niya kay Luffy ang tunay na dapat taglayin ng isang pirate captain o kahit ng isang ordinaryong pirata. At hinayaan na lamang ni Shanks na mawala ang braso niya para sa next generation. Ganyan kabuti ang puso ni Shanks sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan. So yan nga guys ang maaaring dahilan kung bakit nga hindi gumamit noon si Shanks ng Armament Haki. Pero kung kayo ang tatanungin sa sarili nyong opinion, ano kaya ang naging dahilan kung bakit hindi gumamit noon si Shanks ng Armament Haki? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!